Mga estante para sa garahe o pagawaan na gawa mo mismo, na maaari ring magsilbing maginhawang workbench. Ang estante ay parang estante, at ang workbench ay parang mesa, kaya ito ay isang estante-mesa transformer. Halimbawa, ang isang ganitong estante transformer ay maaaring maging workbench at ang pangalawang estante transformer ay maaaring maging mahusay na mesa para sa mga tambayan sa garahe. At ito pa ay nasa modernong loft style para sa masisikip na lugar. Estante mesa transformer o estante workbench transformer, tunay na mga natuklasan. Lahat ito ay dahil sa napaka-epektibong sistema ng transformation na hindi ko naman naisip. Ginagaya ng mga home masters, mahilig gumawa, at do-it-yourself vloggers sa buong mundo ang estrukturang ito gamit ang iba't ibang power tools at mamahaling makina. Matagal nang sumasalungat sa nakasanayang pamantayan at alituntunin ang channel na awitin ni Yasha Kosyaka. Ngayon, ipapakita kong kahit hindi estudyante, ay kayang ulitin at pagandahin pa ang komplikadong estrukturang ito. Kaya kong gawin halos lahat gamit lang simpleng kasangkapang dekamay. Drill na screwdriver lang ang dekuryenteng gagamitin ko. Gusto ko rin sanang gumamit ng electric jigsaw, pero sira na ang luma at paparating pa lang ang in-order ko online. Hindi ito dahilan para ipagpaliban ang gusto mong simulan. Kaya, kamusta sa lahat? Simulan na natin. Habang ginagawa ko ito, ibabahagi ko ang sukat na ginamit ko para kahit sino, matapos panoorin ang video, ay madaling makagawa ng kapaki-pakinabang na kasangkapan. Maaaring hindi alam ng mga istriktong misis na may mesa function ang estanting ito, lalo na yung tutol sa inuman sa garahe. Sa pagpili ng materyales, gusto ko sana ng malaking plywood pero di kasya sa kotse at sayang ang delivery fee. Kaya dalawang mas maliit na plywood na lang binili ko, 60x 100 at 20 cm at 20 mm kapal. Nagpasya akong maglagari gamit ang lagari para sa kahoy na may medyo maliliit na ngipin. Binili ko ito dahil sa malaking diskwento. Pero dahil nga sa maliliit na ngipin nito, hindi ko pa ito masyadong nagagamit sa bahay. Maganda siyang magputol ng kahoy pero mabagal. Sa plywood, mabilis at maganda ang pagputol ng lagari, nakakagulat talaga. Minamarkahan ko ang lapad ng estante sa 24 na sentimetro at 60 sentimetro ang haba base sa sukat ng mga tabla. Pinutol ko ang tabla sa dalawang estante, pinihit at pinutol ulit para sa dagdag dalawa. Sa paraang ito, nabawasan ang pagkakamali sa marka. Nakuha ko ang 4 na estante na tig 24 na sentimetro at isang mas makitid na piraso. Gagamitin ko iyon sa ibang maliliit na bahagi para makatipid sa plywood, kaya siksik kong inilalagay ang mga bahagi. Kailangan ko nang mag-isip bago magputol. Sa simula ng bawat hiwa, gumagawa ako ng marka gamit ang lagari para sa metal, tapos ginagamit ko ang lagari para sa kahoy. Sa ganitong paraan, mas eksakto ang simula ng hiwa. Wala pa akong electric jigsaw, kaya nag-i-improvise muna ako gamit ang drill na screwdriver. Nakakagawa ako ng L-shape na piraso na 12x 24 cm ang sukat at 5 cm ang lapad. Maganda ang putol ng manual na lagari, pero kailangan pa ring lihaan ng liha. Bahagya kong pinapabilog ang mga kanto ng mahahabang gilid ng magiging mga estante. Kadalasan mano-mano itong ginagawa. Hindi ako nababahala dito. Siguro dahil noong high school natutunan ko sa klase kung paano gumawa ng martilyo gamit ang lagari. Noon, simple at maayos ang buhay sa Unyong Sobyet, kaya ang paggawa ng martilyo mula bakal ay malaking kaganapan. Kasabay ng trabahong iyon, natutunan ko rin na ang tiyaga at sipag ay magdadala ng tagumpay. Naalala ko ang geometry lessons nung high school. Ang radius ng pag-ikot ay kalahati ng lapad ng materyales. 5 hinati sa 2, kaya 2 tuldok 5 sentimetro. Pinabilis ko ang paggawa para sa inyo.
Pero hindi naman talaga kasing bagal ng inaakala ang paggawa gamit kamay. Ang bahanggang mga banyagang YouTube master ay gumagamit ng circular saw, miter saw, bandsaw, milling at sanding machine para gumawa ng ganitong pyesa. Delikado ito. Hindi dapat gamitin ng estudyante ang mga makinang ito at mapanganib din para sa mga walang karanasan. Para masaktan gamit ang paraan na ginagamit ko, kailangan mo talagang magsikap. Ang natanggal na lagari sa kamay ay agad na mapipigilan ng kamay na nagtatrabaho, na magdudulot lang ng ilang mababaw na gasgas. Ang positibo sa trabahong ito ay ang pagkakaroon ng kalyo sa kamay, tiwala sa sarili, at magandang kinabukasan. Pero para magkakalyo, kailangan sigurong gumawa ng mga 10 ganitong produkto. Pagkatapos, nagdesisyon na gumamit ng biniling tuyong kahoy na may sukat na 3.5 sentimetro. Sa simula, bumili ako ng 4 na piraso ng kahoy na tig 1 metro at kalahati ang haba dahil ito ay ginawa para ibenta at hindi para sa sarili. Katamtaman lang ang kalidad ng pagkakagawa. Pero ang mano-manong pagliha ay ginagawang parang para sa sarili ang kahoy. Para sa akin, hindi magandang ideya na punuin ng maraming makina ang maliit na workshop ngayon na may construction, hypermarket at internet. Kung hobbyist ka rin tulad ko at di tumatanggap ng order, tulad ng kaibigan kong puro gamit at makina lang ang nasa paligid. Marami sa mga iyon ay bihira niyang magamit. Problema sa marami ang likas na hilig sa pag-iipon. Kahit sa pilitang pagbawi ng ari-arian at 70 taon ng pamahalaang Soviet, hindi ito nabawasan. Ibig sabihin, nasa genes natin ang pag-iipon. Para makabutas ng butas sa 70 degrees sa isang pyesa nang hindi gumagamit ng malaking drill press na sumasakop ng buong sulok, pwede kang gumamit ng isang napakasimpleng tip. Nakita ko ito sa internet. Kumuha lang ako ng simpleng bracket at kapag nagbubutas, inaayos ko ang drill ayon sa mga gilid nito. Sa mga nagdaang taon, ngayon lang ako nangailangan ng ganitong katumpak na pagbubutas at gumamit ako ng drill na may diameter na 8 m. Nalutas ang problema gamit ang simpleng gamit sa bahay. Ang mga pinakakomplikadong pyesa tulad ng mga shelf ng mesa, rack, workbench at transformer ay handa na. At gaya ng nakita ninyo, hindi mahirap gawin ang mga ito ng mano-mano. Parehong 5 cm ang lapad ng kahoy na block at L-shape na pyesa. Itinatapat ko ito, pinipirmi at binubutasan ng perpendikular sa pyesa para masiguro na tama at perpendikular din ang butas sa block. Itutuloy. Para sa pagdugtong ng konstruksyon, nagpasya akong gumamit ng karaniwang mga bolt na may diameter na 8 mm kasama ang mga washer at nut. Ang mga bolt ay magiging matibay na axis ng pag-ikot. Ikakabit ko ang plywood sa L-hugis na pyesa na ginagaya ang kapal ng istante. At napagpasyahan kong ilalagay ang susunod na pyesa na may kaunting pagitan sa una. Sa ganitong paraan, hindi dapat mag-abala sa isa't isa ang mga umiikot na bahagi. Sa mga masterclass na napanood ko mula sa mga banyagang eksperto, napansin kong halos pareho silang nagkakamali. Hindi sila nag-iiwan ng pagitan. Ang mga pagitan na ito ay pinapahirapan pa nila ng matagal. Ginagawa ito ng mano-mano na nawawala tuloy ang lahat ng benepisyo ng kanilang mekanisasyon. Ginagawa ko ang mga pagitan gamit ang napiling piraso ng metal mula sa tira-tira. Sa nakaraang video, ikinuwento ko kung paano inalis ng YouTube ang monetization ng aming mga channel sa Belarus. Pinapahirapan tayo, sumusuko tayo sandali, pero nananatili tayong matatag. Laging nakakahanap ng paraan ang mga Belarusian. Pwede ninyong suportahan ang channel ni Yasha Koshaka gamit ang sponsor button. Sa Russia, gamitin ang Boosty service. May link sa ibaba ng video. Ngayon, Valenki. Valenki, luma na at hindi pa natahi. Pagkatapos, inilalagay ko ang mga L-shape na piraso gamit ang maiikling gilid, eksaktong patayo sa una at pangalawang kahoy na piraso. Iniipit, binubutasan, ini-screw, iniipit. Sa simula, ang pinakadulo sa isang gilid sa simula.
pagkatapos ang pinakadulo sa kabilang gilid. Lahat ng natitirang L-hugis na pyesa ay ikinakabit ko sa pangalawang kahoy, eksaktong katulad ng unang dalawa. Una, tinatapat ko ng pantay-pantay. Pagkatapos ay binubutasan at iniskru ko. Naglagay ako ng washer sa pagitan ng L-hugis na pyesa at kahoy para bumaba ang alitan pag iniikot. Ngayon, ang susunod na shelf transformer ay gagawin ng mas mabilis dahil sa bagong electric jigsaw. Tapusin ang una, halos mano-mano, ay naging usapin na ng prinsipyo. Ganon din ang ginagawa ko sa pangalawang piraso, pero parang salamin na kabaligtaran lang. May nagawa akong kanang gilid at isa namang kaliwang gilid. Inaalis ko ang unang dalawang L-shape na pyesa mula sa kanang at kaliwang gilid para ikabit sila sa unang istante. Gagamitin ko ang paborito kong metis, isang furniture fastener na tinatawag ding confirmat. Kailangan ng espesyal na drill bit para dito. Dahil pudpud na ang luma kong drill bit, kinailangan kong bumili ng bago. Para sa pagtornilyo ng confirmat, kailangan ng espesyal na hexagonal na bit. Natapos ko ang unang istante, tapos tinanggal at muling binuo ang susunod na mga L-shape na pyesa. Nailagay na ang una at huling istante, gumagana ng maayos. Kahit sinusubukan kong gawing eksakto lahat, mano-mano pa rin ito at walang mahigpit na hulmahan. Kaya hindi ko na pinili ang pagpapalit ng mga L-shape na pyesa. Inaalis ko ang dulo ng istante at ikinakabit ulit sa parehong lugar. Hindi ko na ikabit ang ikatlong istante nang may mga washer sa pagitan nito at ng mga kahoy na piraso, kaya kailangan ko itong baklasin at buuin ulit sa ibang paraan. Nilalagyan ko ng palatandaan ang mga pyesa para hindi ko mapagpalit ang kanan at kaliwa habang binubuo. Nilagyan ko ng numero ang mga istante para hindi sila magkapalit ng pwesto. Minamarkahan ko muna ang pagbubutasan ng kumpirmat para maayos ang istante. Narito ang pinakamahusay kong paraan. Una, pinagdugtong ko ang mga istante sa mga kahoy sa isang gilid at nilagyan ng washer. Itutuloy ko pa ito. Pagkatapos ay pinagdudugtong ko naman sa mga kahoy na piraso sa kabilang gilid. Kung di gagamitin ng washer, pwede mo pa ring buuin. At sa tingin ko, di naman sila sagabal. Nakakita ako ng magandang plywood sa tindahan, kaya doon ko ginawa ang mga estante. Maraming pagpipilian sa furniture board at pwede ka nang pumili ng sukat na pang-estante. Kaya ang gagawin mo na lang ay putulin ang mga L-shaped na piraso. Mas matibay kung gagawin mula sa dekalidad na plywood. Mga kaibigan, tama ang landas natin. Dahil sa bolt at confirmat, hindi ko kailangan ng kasanayan sa pag-aarkila ng kahoy. Ang tabla ay madaling mabasag, habang ang plywood bilang composite ay mas matibay at kaya ang mas mabigat na load. Paano ko alam lahat ng ito? Parang natural na lang ang pakiramdam ko sa tibay ng materyales. Madalas tama ang kutob ko. Ang natitira na lang gawin ay ang base, na madalas ginagawa ng mga do-it-yourself. Sa ibang bansa, base sa tradisyon ng karpintero. Gumagamit sila ng eksaktong makinang pangkahoy para gumawa ng bola, tenon, groove, at iba pang komplikadong bahagi. Tayo naman, gaya ng sinabi ni Ulyanov Lenin, ay dadaan sa ibang paraan. Ang YouTube channel ng mga awit ni Yasha Kosiak ay may multi-channel dubbing na ngayon. Kaya pandaigdigan na tayo. Mabuhay mga kasama. Ako ang unang nagsimulang maglagay ng mga karagdagang audio track sa wikang Ingles. Sa ilan sa aking mga video, maaari mo nang pindutin ang gear icon at piliin ang Ingles na audio track. May mga link sa ilalim ng video para sa mga bagong dating na banyagang manonood. Ipinapaalam ko, ang Belarus ay isang malayang bansa sa gitnang Europa
na may ekonomiyang nakatuon sa kapakanan ng lipunan. Hindi mahalaga ang mga oligarko dito. Kung di nagkawatak-watak ang Union of Soviet Socialist Republics, malamang kahawig na ng Belarus ang bansa natin ngayon. Pinaunlad at pinapalago ng mga mamamayang Belarusian ang mga tagumpay ng mga tao noong panahon ng Soviet. Sa ating maliit na bansa, gumagawa tayo ng pinakamalalaking truck sa buong mundo at ito ay hindi pa ang pinakamalaki. Bagamat agraryo ang imahe natin, mas marami ang nakatira sa lungsod, kaya kailangang gawing walang driver ang mga traktorang Belarus na kilala sa mundo. Maayos ang mga kalsada natin. Ginamit ng mga inhinyerong Belaruso ang Chinese na SUV bilang base. Naglagay ng malaking baterya sa ilalim. At nakagawa ng Belarusanong dekuryenteng sasakyan na mahusay ginamit ang sobrang ground clearance. Ganyan ang Belarus natin. Para maiwasan ang komplikadong klasikong paggawa ng kahoy para sa base, gumagamit ako ng furniture board na binili na may sukat na 100 at 50 sa 20 sentimetro na may eksaktong tuwid na mga anggulo. At hinahati ko lang ito sa dalawa. Simpleng trabaho, gamit ang pait ang kailangan lang sa bahagi ng paggawa ng mga paa. At iyon ay para lang magmukhang kahoy ang produkto. Pero simpleng paraan lang ng paggawa ng cabinet ang ginamit. Dito, importante na hindi ako magkamali. Karaniwan, mahaba ang confimat at lumalampas sa kahoy. Imbes na maghanap ng hindi karaniwang mga piraso, mas mabilis paikliin ang mga butas para sa standard, kaya nagbubutas ako hindi para sa standard, kundi para sa pinaikling mga confimat. Kinailangan kong mag-isip ng kaunti. Muli, konting pseudo-karpinterya. Hindi eksaktong gawa nito ay sa itsura lang apektado, hindi sa tibay. At dapat mataas ang tibay. Maniwala ka sa kutob ko. Nalaman sa karanasan na ang susunod na pyesa ay 73 x 14 cm, may 20 mm kapal. At mahalaga ito. Kaya hindi angkop ang 18 mm na furniture board. Pinagsama ko na lang ang mga piraso ng plywood dahil wala nang buo. At halos di rin naman mapapansin. Kinabit ko ang pyesa sa L-hugis na bahagi ng gitnang istante. Ang distansya sa pagitan ng labas ng mga suporta ay 73 sentimetro. Batay dito, tinutukoy ko ang haba ng kahoy na pangkabit, hindi ito makikita. At ang paggamit ng mga tornilyo ay ang pinakamadaling paraan para sa matibay na pagkakabit. Kaunting dagdag pa ng furniture board. Nalinaw kung gaano kaikli ang pwedeng gawin sa mga kahoy. Agad gumana ng maayos ang estante, workbench, estante, mesa at transformer. Sa tingin ko, malinaw na napatunayan na ang simpleng paggawa ay kaya ring gawin ng hindi lang bihasang manggagawa na may maraming kagamitan. Kaya itong gawin ng kahit sinong estudyante o baguhang manggagawa, lalo na ng estudyanteng Soviet. At ang pirasong ito ng panel ay para mas tumibay ang pundasyon.
Sa totoo lang, hindi mahal ang panel para sa muebles. Pwede kang maglagay ng gulong, pero ako ay nagkasya sa murang adjustable na paa. Gaya ng inaasahan, lumuluwag ang mga tornilyo kapag binubuksan at tinutupi, kaya hinigpitan ko lang at siniguradong nakalock lahat. Nagdagdag ako ng ilang pagbabago bilang upgrade mula sa channel na Awitin ni Yasha Koshaka sa estrukturang ito. Ang pagdagdag ng plywood sa likurang panel ay epektibong nagpapalakas ng tibay. Sa workbench mode, mayroong karagdagang napakalalim na istante at ang paglalagay ng mga door latch ay makakatulong maiwasan ang kusang pagbago mula sa shelf mode ng istante. Sa mode ng mesa ng workbench, ang dalawang butas na pin mula sa 6mm threaded rod ay tumutulong maiwasan ang kusang pagbago ng shelf. Bilang mga ina, ginamit ang mga money na furniture. Panghuling mga detalye. Ang ganitong gawa sa kamay ay magandang regalong mula sa puso para sa mabubuting tao. I-share ang video na ito sa inyong kaibigan. Napakakapakipakinabang ng workbench na ito, hindi lang palamuti sa YouTube. Dahil dito, pwede ka nang mag-organisa ng workshop kahit sa balkonahe ng apartment mo. Kapakipakinabang ang estante na ito. Kahit compact ang sukat, may ilang mahalagang dimensyon lang sa transformer at ang iba ay sumusunod na lang. Kung sakaling may hindi pa rin malinaw, mag-comment lang kayo. Ilalagay ko ng mas detalyado sa grupo ng Bagong Bayani ng Kalikasan. May link sa ilalim ng video. Sumali na kayo. Nakalimutan ilagay ang mga pin? Ayos lang, walang mahuhulog sa ganitong mesa. Kung may ganitong nababagong mesa noong panahon ni Ilyich, mas bihira sana silang mahuli ng Gwardiya Sibil habang gumagawa ng revolusyonaryong gawain. At hindi sana nasira ni Lenin ang kanyang kalusugan. Pindutin ang thumbs up, mag-subscribe sa channel ni Yasha Koshak, pati sa mga website at grupo ko sa VK TikTok at Instagram. Lahat ng link ay nasa ibaba ng video. Pindutin din ang kampanilya para ma-update ko kayo. Sana'y maghari ang kapayapaan. Salamat.